Magandang araw po mga kasabwat. March 28, Huwebes, Holy Thursday, sabi ng ating mga kaibigang mga Katoliko. Atin pong bibisitahin ang atin pong bakuran. Ito po ang atin pong mga itinanim na luya. Ang alam ko po sa aking pagkatanda dito, mula nung aking ibinaon ang mga luyang ito, ay higit 1 buwan na po. At ito na nga po ang result. May mga tubo na ang ating luya at inaasahan po natin na ang mga luyang ito ay magiging maganda ang kanilang paglaki, sapagkat buhaghag po ang lupa nito. Ang ginamit ko po dito ay mga ipot ng manok, yung mga naipong mga basura sa ating mga manukan. Ito'y dati ko ring basurahan na ating dinevelop sa tabi ng school. At ngayon po ay may marami ng mga tanim. May na-transplant na po ako ditong mga talong na inaasahan kong magbibigay ng masaganang bunga, sapagkat mataba po ang lupang inilagay natin dito. Pinaghalo-halong mga basura. At mayroon na rin pong mga bagong tubong mga turong sitaw. Ito'y paborito ko po, sapagkat matamis po ang sitaw na ito na malalaki ang mga buto. Ayan po, malalaki na po sila. Nakatutuwang tingnan na lumalago ang ating mga itinanim na mga sitaw. At itong nasa gilid naman po niya, sa may tabi ng bakod mismo, ay pipino. Yan. At ang bilis nga po ng panahon, kailan lang ay maliliit ito, ngayon ay may 2 malalaking dahon na. At dito sa harapan ay pinag-iisipan ko pa kung ano ang aking itatanim diyan sa tabi ng mga talong. It's either papayang katulad nito o di kaya ay okra naman. At yan po'y gagawin natin sa mga susunod na mga araw. At dito naman po sa likod ay hindi po tayo nagtanim ng mga gulay, pero pinag-iisipan ko ngang putulin ulit itong mga halamang ito. Tatamnan natin ang gulay para ma-maximize natin ang ating space dito sa likod. Ito namang mga manok ay pabawas tayo ng pabawas dahil wala na pong nagdi-deliver ng mga manok na native pangkatay sa ating Barugante restaurant, kaya nababawasan po ito imbis na nadadagdagan. Bagaman may mga naglilimlim, pag yun ay nagpisa ay di madadagdagan ulit. Pero yung ating mga tandang inahin ay patuloy na binabawasan natin dahil ito'y ating kinakatay. Ito nga pong pwesto na ito ay na-develop na natin, pero hinihintay pa natin ang luya na mga deliver ng ating mga kaibigang mga mangyan. At gusto natin natamnan ito ng luya, sapagkat medyo malilim. Pangit kapag mga gulay dito hindi masyadong naaarawan. Ang mga upo naman po natin, mapapansin nyo po itong nasa gilid dahil hindi naaarawan, ay iba ang laki doon sa mga kasamahan niya sa mas naarawan. Dahil itong hindi naarawan ay nasa ilalim po ng bayabas. Ayan, pero itong bayabas na to native, ay araw-araw po nating nakukunan ng bunga at kasarap po, matamis. At dito naman po itong mga pahabol nating mga okra, dahil nga ang gusto po natin ay sunod-sunod ang ating pananim, para sunod-sunod na may aanihin ay lumalaki na rin po. Ang second batch nating okra ay ito na nga po. Ayan, malalaki na rin po sila, malapit ng mamunga. At dito rin po tayo nagpunla ng pechay, pero konti ang tumubo. Bagaman ganon ay hindi tayo natitinag. Nagpunla pa rin tayo ng kasunod. At ito na nga po yung kasunod na tubo ng mga pechay. Mas marami po. At dito po natin ipinunla ang iba't ibang mga pananim. Yan.
At itatanim po natin yung iba diyan sa iba-ibang pwesto. Ayan, punla lang po tayo ng punla. Itong pipino, yan, kasunod na naman, pang third batch na po yan. At ang ganda na nga po, ito na po yung pinakamalaki nating patulang sa ngayon. Mahaba na po siya, malapit na pong umakyat sa balag. Yan na lang po. Ito po'y katabi ng ating kalamansi, na ang ating kalamansing ito ay susubukan nating mag-abuno ng foliar lash. Yung nakita kong nabasa ko, napanood ko na parang magandang pang-spray. Subukan ko nga po yon para lalong dumami at maging hitik ang bunga nito. Itong kalabasa natin ay naku po, ang ganda-ganda na po. Iisang puno ito pero ang laki na po niya at namumulaklak na po. Ayan, kahapon pa niyang bulaklak yan at ito na po ang itsura. Kala ko mamumulaklak na ngayong araw, ay wala pa. Pero sa palagay ko sa mga susunod at inaasahan ko po. At ito po talagang nagpapa-excite sa akin na gumising araw-araw na masaya kasi nga alam ko na magbibigay ito ng maraming bunga at naka-ready na nga po ang ating balag. Ito po yung nasa tabi mismo ng atin pong terrace ng ating bahay. Ayan. Ang mga talong sa ilalim ng kalamansi ay talaga namang lumalaki na po. Ang atin pong okra ay talagang malalago na po. Ayan. Ang gaganda po ng ating okra at may mga bunga na nga po. Ayan, namumulaklak na at sigurado may bunga na po yan. At ito po ang atin pong kalabasa. Ang kalabasa po natin ay hindi po pala kalabasa ito. Pakwan ay may bunga na po. At ito po talagang inaabangan ko po. Ito po yung kauna-unahang bunga. Sana po ito'y lumaki. Ayan, medyo maliit lang yan kahapon. Ngayon ganyan na po ang itsura niya. Sana hindi makain or mabutas ng insekto. At sigurado ko matamis ito na pakwan. Wow! Ang sarap namang kumain ng pakwan. Ayan, first time kong magtanim ng pakwan na sarili kong tanim dito sa bakuran. At napakagandang tingnan. Opo, yan po, mga pakwan po yan doon sa bandaron. Nasa ilalim po yan ng okra. Kaya maximize na maximize yung ating pwesto. Mayroon pang sitaw yan. Sitaw, okra, nakalabasa, pechay, at ganun din po ang pakwan. Ayan. At sa ibaba ay mayroon po tayong mga talong. At mayroon na po agad tayong mga punlang, mga kamatis po ito at talong. Kasunod po ulit yan. At ito naman po yung kasunod ding mga pechay na mga punla natin at atin pong itatransplant po ito next. Sa harap po ng ating bahay ay ang flower box po natin. Yan. Hindi po tayo nagtanim dyan ng mga gulay. Pero dito sa bandang harap niya na ating dinevelop, dating mga bato ito, ay hinukay po natin at nilagyan ng mga basura at matabang lupa. At ito na nga po ang result. Ang taba po ng ating mga talong, kamatis, at pinahabulan ko ulit ng pechay at mayroon pang mga milon at pakwan. Ganyan po ang ating diskarte. At pag ito'y naglaki-laki na, itong mga milon at pakwan ay atin pong lalagyan ng balag dito na mababa lang. Yan bang magandang tingnan pa rin kahit nandito sa harap ng bahay. Itong ating mga pechay ay nakailang binta na po at ulam na po tayo. At marami pa rin po. Talagang nagbibigay ito ng ating libreng pagkain at napagkakakitaan na rin po. Mayroon din po tayong mga saluyot. Mayroon ding spinach o kulitis. Ang ating upo dito ay malaki na po. Yan. At ang talong natin sa may timba ay malaki na po. Ang kamatis ay malaki na. Itong kalabasa na ito ay talagang
nakatutuwang tingnan. Ang gaganda ng mga dahon. Mataba po talaga kasi nga po ang ilalim nito ay mga basura. Dito ko pinaglalagay ang mga niyog ng mga basura, saging at kung ano-ano pa at aking tinabunan ng lupa. At nung natabunan na, tinamnan natin ng pechay, kalabasa at nagtubuhan ang mga saluyot. Kaya ang plano ko po dito, bayaan ko na pong maglakihan dito ang mga saluyot at mayroon na po tayong mapagkukunan ng saluyot. Marami po yan. Yung pechay natin ay nabawasan na po ng nabawasan, naulam na po yung iba, nabinta na. Pero marami pong saluyot at hindi ko na to tatamnan ng pechay itong pwestong ito. Magiging saluyutan na ito. Ay sa aming mga Ilocano, paborito natin ang saluyot. Ito ang nagtataka po ako kung ano ito. Bakit ganito itong ating kalabasa dito. Kaliliit ng mga dahon at nagbalubaluktot na. Nagkulubot. Aywan pa kung ano yan. Ito pong mga pechay dito ay nabawasan na po natin. Marami na pong naulam talaga dyan. Talagang kapaki-pakinabang ang tanim natin dito. At dito naman po, hinihintay natin na magbunga itong ating pakwan. Sapagkat ito po ay matamis na pakwan sang-ayon sa online na ating binilhan. Malaki na po siya. Talagang excited po akong hintayin ang bunga nito para ating pagkain. Ito naman pong mga pipino na ito ay galing po nga sa tabi ng ating barugante. Nung nandun po nalililiman ay nabansot po sila. Akala ko yung mamamatay na insekto pa. Pero dahil inisprehan natin, transplant po natin, ay ito na nga po ang result. Lumaki-laki na po sila at namumulaklak na. At pinahabulan din natin ng pechay. Yan, may pechay po sa gitna nila. At dito po sa gilid ay nagtanim din po tayo ng mga sitaw na turo. Yan. May mga tumubo na po. Yun. At inaasahan ko na magiging maganda dito. Bukod doon sa maganda ay magbibigay pa ito ng maraming pagkain sa atin. At pwede rin nating dagdag income. Ito po ang pangalawang malaking bunga ng ating patola. Ayan. At sunod-sunod na nga po ang bunga nila. Dito po ay may ibinigay na punlang pechay ang aking pinsan. Pero yung binigay ni Pinsan Jopre ay expire na siguro. Walang tumubo. Pang-4 na araw na to. Kaya tayo magpupunla ulit dito ng ibang pechay. At tinamnan ko po sa gilid ng mga pechay din. Dito po ay palibot ng ating niyog ay tinamnan natin ng iba't ibang mga tanim. May kalabasa. Maganda rin ang tubo ng kalabasa dito. May talong. May upo. At ito kung hindi ako nagkakamali ay bataw. Sapagkat iba-ibang mga gulay ang ating itinanim dito. Ito rin po sa kabila ay iba't ibang gulay din po. Mayroong kalabasa, patola, upo at mayroon din po ditong mga turong sitaw na aking pinahabol. Dito naman sa bahaging bandang bakod na po sa aming kapitbahay ay nasa gilid na po ito. Halo-halo po dito. May pakwan. Yan. Ang ganda rin po ng mga dahon ng pakwan natin. Green na green. Sana'y maraming bungang ibibigay. At dito rin po natin i-transplant yung iba nating mga pipino galing doon sa Barugante Restaurant. Ayan. Adjust lang po ng adjust. Pag nakitang hindi maganda sa kinatatayuan niya, nililipat ko po. At ito'y malapit ng mamulaklak nung nilipat ko. Pero magaganda pa rin naman. Pero iba po talaga yung laki ng direct na dito. Ito po, malaki na po yung nakadirect ditong itinanim. At ito pong patola, ayan, pwede na halos ulamin. Hindi ko alam kung aabot pa ito sa pag-uwi ng aking mga anak sa linggo. Ngayon po yung Huwebes. Kabilis kasing lumaki. Pero hintayin pa natin. At yan na nga po. Ang dami na pong mga bunga. O yan o. O yan, sunod-sunod na po ang bunga ng ating patola. At inaasahan po natin na ito po ay madadagdagan ng madadagdagan. Dahil palaki na po sila ng palaki. At hindi po tayo tumitikil. Tanim lang pa rin tayo ng tanim. Kasi nga po,
Inaasahan ko po na pagtigil nitong mamunga ay may kasunod na rin po. Kaya nga sa ilalim nito may mga pechay, talong, pakwan. Yan. At lahat po yan ay ginagawa natin para mayroon tayong libreng pagkain. Ang mga kamuti po natin ay nakailang harvest na po tayo. Parami na sila ng parami. Dati ay galing lamang po ito sa binili ni Mrs. sa palengke na 10 pisong talbos. At itinanim ko yung bandang puno niya at ngayon ay marami na po. At marami na tayong nauulam dito. At pinahabulan ko nga rin dito ng tanim na kangkong pero wala pang tumutubo yung upland kangkong. At dito naman po sa atin pong restaurant sa taas ng mangga, marami na pong bunga yung mangga, malapit ng pwedeng kainin. Ayan po, sa tabing kalsada po yan. May dalawa po tayong asong inaalagaan diyan. At dito po sa harap ng bahay ng kuya ko na hindi masyadong natitirhan kasi lumipat sila, atin pong tinamnan ng kalabasa. Ayan, dito. Ito po ay maliliit ang dahon gawa ng nasa liliman po nung una, doon ko po pinisto. Hindi masyadong naarawan. Yan. Pero inaasahan kong makaka-recover po itong mga kalabasang ito dahil naarawan na po ngayon. Ganun lang po. Adjust po ng adjust. At dito nga po, kumpara dito nakabatch niya dahil dito ay naarawan, ay maganda po ang mga dahon dito. Ayan, malaki na nga po kumpara doon. Maliit pa yun, dito malalaki na po siya. At magaganda rin po ang mga dahon dito. At ang ginawa ko po, pinahabulan ko agad ng kalabasa rin dito. 3 po yan na magkakasunod doon para may kasunod din po. Sa buhay natin, kinakailangan natin ng diskarte. Huwag kang matitinag sa mga problemang pinagdadaanan mo. Kahit ikaw ay laging nagkakamali. Patuloy lang na magsikap, magtanim, mag-alaga, kahit ano. May side hustle ka. Kung ikaw ay may regular na trabaho, maghanap ng ibang pagkakakitaan. At tiyak, hindi ka maghihirap. Katulad ngayon dito sa aming bakuran, ay sinikap ko na magtanim. Nung una po ay nagkamatayan nga po dahil mali ang ating sistema. Yung ating mga manok at pato ay nakakaalpas sa kanilang kulungan, kanilang pinagsisipa ang ating mga alaga ng mga gulay. Pero pinag-aralan natin at inayos natin ang kulungan. Ngayon hindi na sila nakakalabas. Nagtanim ulit tayo at naglakihan na nga po. Marami tayong pinagdaanan sa paggagarden sa loob ng 2 buwan. Pero lahat yun ay nalampasan po natin at ngayon nga po ay nakakaulam na tayo sa ating pananim. Kaya habang ikaw ay nagmumuni-muni ngayong araw na ito, mabuti na pag-aralan mo kung paano mo pa pagbubutihin ang iyong buhay. Mag-isip, magbasa, maging inspire para makagawa ng isang bagay na hindi mo pagsisisihan. Bagkos, ang iyong araw ay magiging produktibo. Pagsikapang paunlarin at pagandahin ang takbo ng iyong buhay.